Okay, okay. Hindi na po natin pakatagalin mga kapinas. Um, ang ating topic for today ay walang iba kundi ang tungkol po kay Kai Soto, ang ating idol at pambato. Ayon dito sa ating mga sources, karamihan nito ay mga taga US, no? US na vloggers, na mga fans ng Golden State Warriors. Umuugong ang usap-usapan na kesyo ini-scout daw, ano, or pinakausap ang kampo ni Kai Soto upang mapa, mapasama sa Warriors, no? Bagamat hindi pa klarado o wala pang final, wala pang konfirmasyon po, no? Pero maugong halos lahat ng mga US vloggers ay parating binabanggit ang ating pambato. In fact, for the last 2 days lang, itong isang araw pa lang, kahapon lang, ito ang isa sa mga issue tungkol sa kanya. Panoorin po natin. Yeah, patalastas pa. Shortcut na natin. Dito na tayo. Ayan, sige. Tuloy natin.
Okay. Ang nakikita ko rito kasi, itong mga Warriors fans ay sa tingin ko mukhang naiinip na makabalik nila yung kanilang team sa level, championship level or level. Baga namimiss na nila yung dating kanilang golden era, ika nga, na kung saan ay lagi silang nasa championship. In fact, ilang beses ba nag-champion ang Golden State Warriors? No? Okay. So, meron na silang 6 NBA titles, 7 championships. No? So, ang pinakahuli ay 2022. Hindi ko sa sa kanilang records. 2022 pa ang huli nilang championship. Ayun. So, matagal-tagal na rin. 2 years ago na. In Boston Celtics, kasi pinalo pa sila. Alam ko, pinalo sila nito eh. Hindi, nanalo. Nanalo sila sa Boston Celtics. Sa 6 na laro. So, ayun. Ang nakikita ko dito is gusto sana nilang makabalik at matuloy-tuloy ang championship tradition nila. Kasi nga, according to history nila, ay itong 2015, no? 15, 16, 17, and 18. 1, 2, 3, 4 consecutive, actually hanggang 2019. No? Division titles. Uh, 2015, sa All-NBA, 2015, 27, and 2018. Pero sa division lang, no? Kumbaga sa kanilang conference, sa Western Conference, medyo na din. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 1, 2, 3, 4, 5 consecutive. 5 consecutive years na champion sila sa Western Conference. So, nawala lang sila ng after 2019, 2020, at saka 2021, nawala sila. So, may ulit na siguro itong mga fans ng Warriors, gusto na nilang makabalik, kaya naghahanap sila. Ang problema kasi nila ngayon, no, hindi ko yung height eh. Kasi naglalakihan na yung mga NBA, lalo ng mga sentro. So, doon sila natatalo. Kaya, hindi naman pwedeng mag-rely lang sila kay Steph Curry, lalo na nagkakaedad na rin. Kailangan talaga nila ng puwersa sa ilalim.
So yun ang nakikita kong dahilan magkakaroon na itong mga warrior fans na to. Napakarami ng mga ina-upload dito ng mga warrior fans. Pero kay Soto, it's either totoo, genuine yung kanilang kagustuhan na makuha si Kai bilang backup center o whatsoever kung yan ay magiging regular center, in the sense na maaaring seryoso sila dahil naniniwala sila sa skill, or pwede rin naman na hype lang kasi malaking viewer ang nakukuha nila sa mga Pilipino. Baka nakikita nila na kapag sikay ang content, tumataas yung kanilang viewership. Pwede rin ganon. It's either of the two. Pero ano pa man, makakatulong pa rin kay Kai in a way yan. Dahil itong mga Golden State Warriors na to, ng mga vlogger nila sa US, siyempre, napapanood din niya ng mga namomonitor din niya ng Warriors management. So, malay natin makonsidera at mapag-isipan nila. Mas mapapadali, ika nga, yung pagpapakilala sa ating pambato. Kasi alam niyo naman, napakahirap talaga pumasok sa NBA, parang butas ng karayom. Pero para sa akin, sana ay mapunta si Kai doon sa team sa NBA na kung saan ay magagamit talaga siya. Kasi, oo nga, nakapasok ka nga sa NBA pero ginawa ka lang namang palamuti or binangko ka lang. Wala din. Masisira lang ang skill mo. Maigi kung mabibigyan talaga siya ng kahit 12 minutes na time as in regular. Hindi yung talagang nagbutas ka lang ng bangko. Dahil kung magkakagayon, wala rin. Sayang lang yung mabuburo lang ang talent. Pero kung siya ay mabibigyan ng kumbaga gagamitin talaga on purpose ang pagkakakuha sa kanya ay yun. Hindi na mahalaga kung anong team yan sa NBA, basta yung mahalaga ay magagamit ang talento niya, mapapakinabangan or ma-explore. Kasi mahirap, di bali ng isa ka na lang, B-League o kung saan, EuroLeague o alin ng mga liga na mas mababa sa NBA, as long na tuloy-tuloy ang paglalaro niya ay mabuti na rin yun. Kaysa mapunta ka nga ng NBA, kakalawangan ka naman. Tapos, bibigyan ka lang ng sweldo, hindi naman ganun kalaki. Lalo na kung mga two-way contract na napakaliit lang naman. Kagaya na nangyari kay Kawamura, dating yung team, di ba? Ang nangyari, naging palamuki lang siya doon sa pre-season, pero ngayon, andun siya sa G-League. Tapos, balita ko, napakalit ng sweldo. Ang laki ng diferensya kumpara sa Japan D-League na siya ay superstar. At maximize yung oras niya. Halos minsan 40 minutos pa. Pero dyan, wala halos. Tapos malit pang sweldo. So, mahirap talaga. Butas talaga ng karayom bago ka makapasok sa NBA. Tuloy natin, no? Yung video.
Yan, pumasok na. Okay, no? So, isa lang to. Isa lang to sa mga nag, ayan, no? Meron pa dito. Nung ganun din, isang araw pa lang. No? Puro Warriors eh. Nung nakaraan, Utah naman. Pero dito, mas marami yung GSW eh, yung mga vloggers, yung ayun, eh. Ito, 2 araw na. Ang nakakalipas, puro si Kai Soto eh. Ito, 17 hours. Mainit eh. No? Hindi masyadong pinapatulan ng mga local vloggers natin dito kasi nga, sige, hindi natin malaman kung ito ba talaga ay legit. No? Ang nakikita ko dito talaga, hinahype lang din siya. Pero again, no, exposure pa rin to, marketing sa part ni Kai Soto. Tingnan na lang natin. Kasi itong mga to, mga warrior fanatics kasi ito eh. So, posibleng at least napapanood ng top management ng Warriors. Eh, malay natin, makonsidera. Sa akin naman, ang nakikita ko talaga dyan, kayang-kaya naman na ni Kai yan eh. Basta bigyan lang talaga ng tawag dito, ng break. Kasi dahil naman isa sa NBA G League, no? Sa Ignite. Lahat napasukan niya na eh. Kumbaga, matagal-tagal na rin siyang pro outside NBA. So, lahat nakaharap niya naman na yung mga makikitas na players dyan. In fact, nakapaglaro na siya sa mismong NBA mismo. Yung pre-season ng kanyang Adelaide days pa. Kung saan ay tinalo nila yung Phoenix Suns at naka 11 points pa nga siya doon. May isa pang president. So, sa may maiksing panahon na yon na ipakita ni Kai yung na-showcase niya yung kanyang ability. So, I don't think hindi niya kakayanin yun. I think it's just a matter of trust and confidence na maibibigay sa kanya. So, yun lang, mga idol, mga kapinas, no? Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Malay natin, no? Mabulaga na lang tayo sa isang araw na napapirma na pala ang ating pambato. Muli, maraming salamat sa inyo sa kaunting tiyaga. Matagal po tayong nawala. Pinatakti po kasi tayo ng copyright. Kaya ngayon ay nagbabalik tayo with live feeds na. Ipilitin natin na mag-live na lagi. Usap-usap tayo. At mag-interaction na tayo. Mag-comment na lang kayo dyan habang meron akong live feeds. Pag-usapan po natin. Mag-interaction tayo, no? Kung ano yung mga ideas nyo, tignan natin. Para mas maganda, mas interactive ang ating 2025 Pinas Hoops channel. Thank you. God bless and bye-bye. Naku, ayan na siya.